May isang tao raw na pumuputol ng puno. Yung kalahati ng kahoy, ginamit niya pangluto para magpainit, mag-ihaw o magluto ng tinapay. Pero yung kalahati naman, ginawang Diyos. Nililok niya, inayos, pininturahan, tapos lumuhod siya at nanalangin dito. Iligtas mo ako, ikaw ang aking Diyos. Dito, ginamit ni Prophet Isaiah ang isang napakalinaw at halos nakatatawang halimbawa. Parang sinasabi ni Isaiah, sandali lang, kanina lang, niluto mo ang pagkain gamit ang kalahati ng kahoy. Tapos yung natira, niluluhuran mo na? Hindi mo ba nakikita kung gaano ito ka-absurd? My dear friend, hindi ito isang pagtatalo. Hindi rin ito isang pagbatikos. Ito'y isang pakiusap sa isip, isang hamon sa bawat isa sa atin na sandaling itigil ang mekanikal na pananampalataya at suwiin ito gamit ang logic at reasoning na ibinigay din sa atin ng Diyos. Kapag ang isang tao ay lumuhod sa harap ng isang rebulto, kahit gaano man ito kaganda, kahusay ang pagkakagawa o banal ang imahe, ang tanong ay simple ngunit malalim. Naririnig ba ako ng rebultong ito? May kakayahan ba itong tumugon, umintindi, o maramdaman ang sigaw ng puso ko? Kung titingnan natin logically, ang isang rebulto ay gawa sa kahoy, bato o metal. Wala itong tunay na tenga, utak o buhay. Hindi ito humihinga. Ang lahat ng katangiang nagbibigay sa atin ng kakayahang makinig, umintindi at magmahal ay wala sa Kanya. Kung gayon, kapag ako'y nanalangin dito, kanino ko ba talaga sinasabi ang mga salita ko? Umaabot ba ito sa Diyos na nasa langit o nauuwi lang sa malamig na hangin ng silid? May iba naman na nagsasabi, hindi naman yan literal, simbolo lang yan, tulay para mapalapit tayo sa Diyos. Oo, may katotohanan doon. Ngunit ang tunay na panalangin ay spiritual connection, diretsong ugnayan ng puso at ng Diyos na buhay. Kaya kung iisipin mo, kailangan pa ba natin ng rebulto para marinig niya tayo? O sapat na ang tapat na puso at pananalig? Once more, hindi ito panawagan para sirain ang mga tradisyon. Isa lang itong paanyaya na mag-isip at magtanong sa sarili. Kung ang Diyos ay buhay, bakit ako mananalangin sa bagay na walang kabuhay-buhay? Dahil after all, hindi sa panlabas na anyo o sa rebulto na susupat ang lalim ng panalangin, kundi sa katahimikan ng isip at katapatan ng puso. Kaya sa lohikal na pagtingin at ayon na rin sa puso ng mensahe ni Propeta Isaias, ang taong nananalangin sa gawa ng kanyang kamay ay parang nagsasalita sa kahoy at umaasang makikinigibo. Ang totoong Diyos ay buhay, lumilikha at nakaririnig. Ang rebulto ay tahimik, walang pakiramdam at gawa lang ng nilikha. Patnubayan sana tayo ng buhay na Panginoon.